Serafina's point of view. Naranasan niyo na bang magmahal ng walang kasiguraduhan? Naranasan niyo na bang mag-take ng risk kahit hindi ka sigurado kung mamahalin kang pabalik? Ako naranasan ko na. Natikman ko na. Sa loob ng 3 taon naming relasyon, ibinigay ko sa kanyang lahat na kahit ang sarili ko, hindi ko na tinirahan. Ginawa kong lahat para makalimutan niya ang una niyang mahal. At ako nang magmay-ari ng puso niya. Pero masyado akong stupido para isipin na makakalimutan niyang babaeng yun kapag narito na ako. Pinasok kong isang relasyon na walang kasiguraduhan na maging kami hanggang sa huli. Ako lang naman ang masaya sa relasyong to eh. Ako lang naman ang nagpupumilit. Sobra akong nabulag sa pagmamahal ko sa kanya na halos binaliwala ko na lamang ang sarili ko at ang mga taong may pakialam sa akin. Sa 3 taon naming relasyon, ramdam ko pa rin ang pangungulila niya sa una niyang iniibig. Akala ko, sa 3 taon naming pagsasama, maibabaling niya na sa akin ang buong atensyon at pagmamahal niya. Pero nagkamali ako. Hindi pa rin niya makalimutan. Hanggang ngayon, may kahati pa rin pala ako sa buhay niya. At ngayon, pinamukha nila sa akin ang takbo ng utak ko. Nangatog ang mga tuhod ko't nanginginig ang aking mga kamay nang makita ko kung papaanong nagtagpo ang kanilang mga labi. Bumisita ako dito sa opisina ng nobyo ko para sana sorpresahin siya, pero ako pa yata ang nasorpresa. At dahil sa gulat, nabitawan kong hinanda kong lunch sa sahig. Gumawa ito ng ingay kaya't pareho silang natigilan at napatingin sa akin. Namilog ang mata ni Isaac at agad itinulak ang babaeng humahalik sa kanya. "Serafina!" Lalapitan na sana niya ako ngunit hindi niya nagawa dahil bigla siyang hinawakan sa braso ni Vanessa. Ang babaeng humalik sa kanya. Ang ex-girlfriend niyang hindi niya makalimutan. "Isaac, akala ko ba hihiwalayan mo na siya? You're wasting your time with your rebound, Isaac." Kumirot ang puso ko sa sinabi ni Vanessa at kasabay nito ang pagkuyom ng aking kamao. Nangilid ang luha sa aking mga mata't unti-unting tumango. Alam ko na kung saan ito tutungo. 3 taon na pero hindi pa rin klaro kung ako na ba ang nasa puso niya. Kasalanan ko naman eh. Pinilit kong sarili ko sa kanya. Pumasok ako sa relasyong ito kahit alam kong hindi pa siya nakaka-move on sa babaeng to. Aalis na ako. Nanginginig kong sabi sabay pulot sa lunchbox at dali-daling lumabas ng opisina. "Serafina!" Narinig kong tawag ni Isaac sa pangalan ko ngunit hindi ko na siya pinakinggan. Diretsyong lakad ko hanggang sa tumakbo na akong lumuluha. Hindi ko pinansin ang mga taong nakakasalubong ko at mas nanaig ang sakit na nararamdaman ko. Pagdating sa condo unit namin, hindi na ako nagsayang ng oras. Kinuha ko ang mga damit ko sa kabinet at inilagay sa maleta. Aalis na ako. Tama na siguro ang lahat ng ito. Napakarami kong nasaktan para lang mangyari kami. Ang pamilya ko, ang mga kaibigan ko. Sumama ako sa kanya sa loob ng 3 taon. Nasa iisang bubong lang kami. Pero walang nangyayaring maganda kasi ako lang naman talagang masaya. Nang matapos akong mag-impake, inayos ko ng sarili ko at saka hinila ng maleta palabas ng condo unit ni Isaac. Nilagay kong spare key sa lamesa at nang buksan kong pinto para tuluyan ng makaalis, hinihingal na si Isaac ang bumungad sa akin. Namilog ang kanyang mga mata at naibaba ang tingin sa dala kong bag at maleta. "Where do you think you're going?" "Aalis na ako. Ayoko na, Isaac." Lalagpasan ko na sana siya kaso bigla niyang isinara ang pinto. Nanlaki ang mga mata ko at napasinghap. "Hindi ka aalis." "Aalis ako kung kailan ko gusto. Hindi ko na kayang manirahan pa dito." "Bumalik ka na sa kanya, Isaac. Pinauubaya na kita. After 3 long years, na-realize ko na hindi talaga ako. Gusto mo lang yung katawan ko, hindi yung pagmamahal ko. Alam ko naman na siya pa rin ang alam ng puso mo. You told me to wait and I waited. Naghintay ako na masabi mo sa akin na mahal mo ako, na naka-move on ka na sa kanya. Pero sa nakikita ko kanina, parang wala naman akong dapat na hintayin pa. Kaya aalis na ako. I'm sorry kung ipinilit ko pang sarili ko sa'yo sa loob ng 3 taon. Sobrang mahal lang talaga kita. Pero tama na siguro yon, Isaac." "Serafina,
Hayaan mo akong magpaliwanag. Ang nakita mo. Ayoko na. Ayoko nang marinig ang paliwanag mo, Isaac. Alam ko sa sarili ko at ikaw mismo alam mo na. I am just a rebound, right? Yan ang sinasabi ng mga tao sa akin sa tuwing makikita nila tayong magkasama. Rebound mo lang ako kasi alam ng karamihan kung sinong mas matimbang dyan sa puso mo. Kaya tama na, Isaac. Tama na, please. Sige na, magbalikan na kayo. Tinulak ko siya sa dibdib para lang maialis ko siya mula sa pagkakaharang niya sa pinto. Tagumpay naman akong nakalabas at umiiyak na parang nawawalang tuta. Umuwi ako sa amin na basang-basa. Sumabay kasi sa akin ang pag-iyak ng langit sa gitna ng gabi. Lumuluha ako habang pinipindot ang doorbell. Hindi ko alam kung tatanggapin pa rin ba ako ng mga magulang ko matapos ko silang talikuran para sa lalaking kailanman ay hindi nila nakilala. Ilang minuto ang itinagal bago bumukas ang gate. Anak! Namilog ang mata ni Mama nang makita niya akong basang-basa. Agad siyang lumapit sa akin. Ma... Tanging nasabi ko't yumakap agad sa kanya. Anak! Umuwi ka! Ramdam na ramdam kong saya sa boses ni Mama. Ma, I'm sorry po. Ani ko't humagulgul na sa kanyang balikat. Lahat ng mga taong dumaan lang sa buhay ko ay kaya lang akong talikuran basta-basta. Pero hindi ang pamilya ko. Grabe ang pagsisisi ko ngayon dahil kahit sobrang pasaway ko na, uuwi at uuwi pa rin ako sa puder ng mga magulang ko. Sermon ang inabot ko sa aking ama nang makita niya akong umuwi matapos ang 3 taon. Tinanggap ko ang lahat ng sinabi niya sa akin habang nakayuko. Mas mabuti na rin siguro ito kesa ang itakwil ako kasi wala na akong mapupuntahan. Kung ganun nga ang mangyayari sa akin. Marco, tama naman na. Kauuwi pa lang ni Serafina. Ani Mama sa tabi ko. Anong gusto mong gawin ko, Eliana? Yayakapin kong suwail nating anak? Matapos niya tayong talikuran at makipagtanan sa kung sino mang lalaking yun? Bumalik siya na parang walang nangyari? Ang mahalaga, bumalik ng anak ko. Ani Mama sabay tingin sa akin. Napatingin muli si Papa sa akin. Alam mo ang iniwang responsibilidad mo, Serafina. Oras na bumalik ka rito. Susundin mo na ang gusto ko, right? Napalunok ako ngunit tumango. Hindi naman ako uwi rito kung hindi ko yun inisip. Tanggap ko na. At dahil tanggap ko na, papayag na akong ipakasal sa lalaking hindi ko kilala at mahal. Katulad ng nakatatanda kong kapatid na na-fixed marriage na. Mabutit nagkakaintindihan tayo, Serafina. Hindi na ako magtatanong kung sino yung lalaking nakatanan mo dahil alam ko naman na walang maipagmamalaki ang lalaki mo. Ang mahalaga, bumalik ka't gawin ang nararapat para sa pamilyang ito. Bumalik sa dati ang buhay ko. Mula nang umuwi ako, ibinalik kasi ni Papa ang lahat ng luho ko. Ang kotse ko, ang mga cards ko na pinutol niya noong lumayas ako at sumama kay Isaac. Binalik niya ang lahat sa akin, kapalit ng pagpapakasal ko sa isang estranghero. At ngayon, nag-aayos ako dahil ngayon ko kikitain ang magiging asawa ko kasamang pamilya niya. Ito ang nababagay sa akin. Mas tatahimik ang buhay ko kung sumunod na lamang ako. At baka sa paraang to, makalimutan ko na si Isaac. Nagtungo kami sa isang Chinese restaurant matapos kong mag-ayos. Ito kasi ang lugar kung saan namin imimit ang magiging asawa ko. Hinawakan agad ni Mama ang aking kamay nang makapasok kami sa loob. Nakita agad namin ang isang lalaking kumakaway na mukhang kilalang kilala ni Papa. Nasa may table ito at mukhang pamilya niya ang kasama niya. Marco! Tawag nito kay Papa. Samuel! Tawag pabalik ni Papa at lumapit siya sa lalaki. Sumunod kami ni Mama at tumayo rin ang babaeng kasama ng lalaki. Sabay salubong ng beso kay Mama. It's good to see you again, Eliana. Ani ng babae matapos silang magbeso. It's nice to see you too, Leandra. Si Mama, sabay hila sa akin sa tabi niya. By the way, this is my daughter, Serafina Tan. Bumaling sa akin si Tita Leandra. Ngumiti siya. Oh, ang ganda pala ng mapapangasawa ng anak ko. Maupo kayo. Umupo ako sa upuan na para sa akin. Ako lamang ang tanging medyo bata rito. Wala kasi akong nakitang iba. Nasaan kayang mapapangasawa ko? Oh, nag-CR pa si Philip. Ani Tita Leandra nang mapansin ang pagtatanong sa aking mukha.
Ayos lang po. Ngumiti ako sa kanya. Nilingon niya ang likuran niya at nakita ko na ngumisi siya. Yun ay dahil dumating na ang kanyang anak, si Philip. He's here! Umupo sa tapat ko ang lalaking matangkad, maputi, at halatang may lahing inchik dahil sa kanyang mata. Guwapo ang lalaking nasa harapan ko at good boy na good boy ang datingan. Salungat kay Isaac. Serafina, this is Philip Yi Wang. Philip, this is Serafina Tan, your future wife. Naglahad ng kamay si Philip sa akin na agad ko namang tinanggap. Magaan ang kanyang aura at hindi intimidating tingnan, kaya't hindi ako nakaramdam ng kaba. Tumikhim si Papa. So, when is the engagement party? Tumawa si Tito Samuel sabay sali ng wine sa kanyang wine glass. Let's discuss about it later, Marco. Sa ngayon, kumain na muna tayo. Binalingan ako ni Tito. It's good that you're back, Iha. Ngumiti ako ng tipid saka nag-iwas ng tingin. Payapa ang aming dinner sa restaurant. Tahimik lang akong kumakain at hindi na tiningnan ng paligid kasi gusto ko nang matapos ito. Ngunit sa gitna ng aking pagkain, isang pamilyar na boses ang aking narinig. Ate ganda! Umalingaw-ngaw ang boses ng isang batang lalaki. Nang mag-angat ako ng tingin, halos mapatayo ako nang makita ko ang batang kapatid ni Isaac. Bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba nang lumapit siya sa akin at niyakap ako sa braso. Gulat na napatingin sa akin ang lahat. Who's that kid, Serafina? Tanong ni Papa sa akin. Sasagot na sana ako ngunit naunahan ako ni Riley. Hi everyone, I am Riley Kirby J. Monteverde, 6 years old. Pakilala ni Riley sa kanyang sarili, sabay angat sa kanyang 6 na daliri. Nagtawa na ng lahat maliban sa aming dalawa ni Papa. Kinabahan ako lalo na't narito si Riley. Baka naririto rin si Isaac. Monteverde? Kumunot ang noon ni Papa. How did you know, ate ganda? Nakangiting tanong ni Mama sa bata. Kumalas sa yakap si Riley at lumapit kay Mama. Gusto ko sana siyang pigilan sa pagsasalita ngunit masyadong madaldalang bata na ito para mapigilan. She's my kuya's girlfriend. Malakas niyang sagot. Namilog ang matakot na pasinghap naman ng lahat. Sumama ang tingin ni Papa sa akin kaya't mas lalo akong kinabahan. You have a boyfriend, Iha? Tanong ni Tito Samuel. Hinigpitan ko ang hawak ko sa dress ko na nasa ilalim ng lamesa at yumuko. Ay, wala na po kami. Sagot ko sabay iwas ng tingin. Good, now let's continue. Matapos ang meet-up na yon at konting meeting tungkol sa kanilang plano ay umuwi na kami. Akala ko'y wala na kay Papang nangyari kanina pero pagdating namin, agad siyang nagtanong. Ang lalaking nakatanan mo ay isang Monteverde? Mahina akong tumango. Bumuntong hininga siya at inutusan ng isang kasambahay namin. Marami naman sigurong Monteverde sa Pilipinas. Narinig kong bulong niya bago siya umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Mariin kong kinagat ang ibabang labi ko bago ako sumunod sa kanya. Kinabukasan, naging abalang lahat sa bahay. Narito kasi ngayon si Philip, binisita ko. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako sanay sa bagong lalaki na dumating sa buhay ko dahil puro lang naman ako Isaac. Pero ngayon, dapat na siguro akong masanay. Ano bang natapos mo, iho? Tanong ni Mama habang nasa sala kami. I'm an architect, Tita Eliana. Nag-handle din po ako ng business. Sagot ni Philip na nagpamangha kay Mama. Wow! Eto kasing si Serafina. Business ad ang natapos. Kagaya ng kapatid niya. She will handle some of my husband's business soon. Napatingin si Philip sa akin. Good to hear. Konti na lang ang mga babaeng gusto ang pagnenegosyo. Nang matapos ang kwentuhan ay pinasyal ko si Philip sa labas ng bahay. Sobrang layo namin sa isa't isa at ang kamay ko ay nasa likod ko. I know you're not happy with this setup. Biglang basag niya sa katahimikan. Natigil ako sa paglalakad at napatingin sa kanya. Ikaw ba? Do you want this engagement? Hindi. I don't want this engagement but I need to do this. Ito lang ang paraan para makuha ko yung para sa akin. Sagot niya. Wala naman akong makukuha sa engagement na ito eh. Bukod sa posisyong nakalaan sa akin in the near future.
I don't want this engagement and arrangement, Mr. Wang. Last time, alam mong tinakbuhan kita para sa lalaking mahal ko. May babaeng mahal din naman ako. Nagulat ako sa kanyang sinabi. I have a girlfriend, Miss Serafina. But I need to marry you for my own benefits and then annul. Seryoso niyang sabi at nagpatuloy na sa paglalakad. Nagkasundo kami ni Philip dahil pareho kaming may ayaw sa arrangement na ito. Napagkasunduhan din namin na kailangan naming makisama para sa sarili naming benepisyo. Masaya si Papa nang malaman niya ang pagkakasundo agad namin ni Philip. Sa sobrang saya niya, binigyan niya ako ng pagkakataong magtrabaho sa kumpanya niya bilang pagsasanay na rin. Kapag kasi maikasal na ako kay Philip, ibibigyan niya sa akin ng isang negosyo niya at ipapahandle niya yun sa akin. Kaya ngayon, nakasuot ako ng corporate attire at 3 inches na sandals. Nakalugay ang wavy ko na buhok at tanging pulbot lipstick lang inilagay ko sa sarili ko. Nasa harapan ako ngayon ng elevator, naghihintay sa pagbukas nito. At habang naghihintay, inayos ko muna ang sarili ko. Nang bumukas ang pinto ng elevator, papasok na sana ako ngunit parang nalagyan ng semento ang aking paa nang makita ko si Isaac. Hindi ako makahakbang sa sobrang gulat. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya ngayon. Wala naman siyang tirahan sa lugar nito dahil nasa kabilang syudad siya nakatira. At 1 buwan na rin ang nakalipas mula nang iniwan ko siya. Ang bilis lang talaga ng panahon. Nagdadalawang isip ako kung papasok ba ako o hindi. Sa paninitig niya palang sa akin, ramdam na ramdam ko ang emosyon na hindi ko alam na mararamdaman ko pa rin pala. Ramdam ko ang kaba at iba pa rin talaga ang impact niya sa akin kahit 1 buwan na ang nakakalipas. Pumasok ako sa loob ng elevator nang hindi siya tinitingnan. Kami lang dalawang nasa loob kaya't kinakabahan ako. Bukod ron, kumpanya ito ni Papa. Baka may makaalam pa tungkol sa aming dalawa. So, you're engaged, huh? Nanindig ang aking balahibo nang maramdaman ko ang kanyang hininga sa aking tenga. Nang nilingon ko siya, sobrang dilim na ng kanyang tingin sa akin na para bang may mali sa aking ginawa. Pinagdarasal ko na lamang na sana'y makarating agad ako sa floor ko dahil hindi ko na kaya ang tensyon na ito. Ayaw kong maging marupok muli. Can't talk? Dagdag niya pa. Ano pa bang kailangan mo sa akin? Bakit ka nandito? Napasinghap ako nang hapitin niya ang bewang ko kaya't nagdikit ang katawan namin. Parang may kuryenteng dumadaloy sa akin dahil sa kanyang paghawak. Inilapit niya ang kanyang sarili sa akin. Bumalik ka na sa akin. Bulong niya. Nangatog ang tuhod ko sa kanyang ginawa at naitulak ko siya ng malakas nang kagatin niya ang tenga ko. Mabutit bumukas ng pinto ng elevator kaya't mabilis akong lumabas. Narinig ko ang kanyang halakha kaya't binalingan ko siya. Lumabas na rin siya habang nakapamulsa. Dinilaan niya pa ang ibabang labi niya at aliw akong tiningnan. Serafina, hindi na ako babalik sa'yo. Matapang kong sabi. Umigting ang panga niya at naglakad papalapit sa akin. Napaatras ako sa takot na baka may makakita sa amin. Huminto siya nang napagtanto ang ginawa ko. Ngumisi siya. Babalik ka rin sa akin, Serafina, dahil akin ka. Yun ang sinabi niya bago niya ako nilagpasan. Hindi naman nawala sa isip ko si Isaac kahit nahiwalay na ang landas namin. Pabalik-balik pa rin sa utak ko ang kanyang sinabi. Miss Tan! Naunahan ako nang may tumawag sa akin. Isa itong babae na patakbong lumapit sa akin. Hello! Batik ko't umayos sa aking pagtayo. Ngumiti siya sa akin. This way please. At nauna na siyang naglakad sa akin. New employee ba yan, Clarice? Tanong ng isang lalaking may malaking mata habang may tasa sa kanyang kamay. Anak ni boss. Sagot agad ng babaeng sinusundan ko at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Nanlaki lalo ang kanyang mata at saka binalingan ako. Good morning, ma'am. Ngumiti ako. Good morning din. Kumunot ang noo ko nang makita ko na papatungo kami sa opisina ni Papa. Miss, opisina to ni Papa, right? Itinuro kong pinto. Tumango siya at binuksan ang pinto. Yes, dalhin daw kita rito, Miss Tan. Yun po ang utos niya. Tumango ako at pumasok na sa loob. Ngayon lang ulit ako nakapasok sa opisina ni Papa. At sobrang laki ng ipinagbago. Mas lalo yatang siyang lumawak at malinaw na makikita ang ibang commercial buildings dahil sa glass wall na sobrang linis.
Kitang-kita ang buong syudad. Bukod ron, malamig ang kanyang opisina kaya't napayakap ako sa aking sarili. Konti lang ang gamit ni Papa sa opisina, pero malinis na malinis. May sariling TV at sala. Mukha na siyang bahay sa totoo lang dahil halos kumpleto ang nakikita ko. Umupo ako sa couch at napahaplos sa tuhod ko na nangangatog. Narinig ko ang tawa ni Papa. Mukhang may bisita siya. Bumuntong hininga ko at iniligay na lamang ang bag na dala ko sa gilid at umayos ng upo. Palabiro ka pala, iho! Rinig kong sambit ni Papa habang tumatawa. Bukod sa malawak na opisina niya, may isa pa siyang opisina na tanging glass wall lang ang pader. Hindi ko alam kung anong purpose pero tingin ko'y para sa isang pribadong pag-uusap. Nang narinig ko ulit ang tawa ni Papa, na-curious na ako. Sino kayang kausap niya? Tahimik ko muling pinagmasdan ang opisina ni Papa at napangiti na lang ako nang nakita ang family picture namin. Kahit istrikto si Papa, ramdam kong pangangalaga niya lalo na kay Mama. Halos sa lahat ng okasyong dadaluhan niya, sinasama niya si Mama at ginagawa ng sariling damit. Minsan ko na ring hinangad na maging katulad nilang pag-ibig na mararanasan ko. Mula sila sa isang arranged marriage ngunit ang pinagkaiba lang, mahal nila ang isa't isa. Napapikit na lang ako at isinandal ang sarili sa backrest ng sofa. Ilang minuto rin akong naghintay bago lumabas si Papa sa kanyang opisina. Naimulat kong mata ko at napangiti nang nakita siyang lumabas. Pero saglit lang yon dahil agad ding napawi nang makita ko kung sinong kasama ni Papa. What the heck? What is he doing here? Bakit niya kasama si Papa? Kilala siya ni Papa? Papaano, ha? Nanlamig ako at halos hindi makagalaw sa kinauupuan ko. Nang makita ko ni Isaac, ay nagtaas lamang siya ng kilay sa akin sabay baling niya kay Papa ng ngiting-ngiti. Serafina! Tawag ni Papa nang napansin ako. Narito ka na pala. Kinagat kong ibabang labi ko at saka tumayo. Mr. Monteverde! Ani Papa sabay baling kay Isaac na nasa akin pa rin ang tingin. This is my second daughter, Serafina. Pakilala ni Papa sa akin. Hindi sumagot si Isaac at mas dumiin ang pagtitig niya sa akin. Ano kayang kanilang pinag-usapan at bakit tuwang-tuwa si Papa? Hindi niya naman siguro sinabi na may relasyon kami dati, hindi ba? I should go, Mr. Tan. Formal na sambit ni Isaac sabay lahad ng kanyang kamay na agad namang tinanggap ni Papa. Thank you for your consideration. Saglit na tumingin sa akin si Isaac bago siya lumabas sa opisina. Naiwan naman akong halos mawala ng hininga. Kanina pa pala ako nagpipigil. Masayang bumuga ng hangin si Papa sabay tungo sa kanyang desk. Umupo siya sa kanyang swivel chair at hinawakan ng baba. Ang isa niyang kamay ay nasa desk. Mahina niyang tinatapik-tapik roon. Monteverde. Nag-angat ng tingin si Papa sa akin. Lumapit ako kay Papa. Pa, anong ginagawa niya rito? Natigilan siya at nag-angat ng kilay sa akin. Bakit? Kilala mo ba siya? No. Umiling siya sabay salikop sa kanyang kamay. He's Isaac Monteverde. Nakilala ko siya sa isang formal event. It's been weeks since we know each other and he's investing in our company. Nanlaki ang mata ko't nagulat sa nalaman. Ano? Papaano? Ano bang balak niya? At talagang sa kumpanya pa ni Papa? He is a Monteverde. Dagdag niya pa habang ang tingin ay nasa desktop na. Kilalang Monteverde sa mundo ng negosyo. Actually, I hate Monteverdes. Dahil silang dahilan kung bakit tayo naungusan. But this time, a random Monteverdes here. This is business. Ang pera na i-invest niya ay nakakatulong sa kumpanya. Kumuyom ang kamao ko. Ako na itong lumalayo sa kanya pero ano ba ito ngayong para siyang bata na siya pang lumalapit sa akin? Tulala ako habang binibigyan ako ni Papa ng konting trabaho. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nag-invest siya sa kumpanya ni Papa. Kaya posibleng makikita ko siya. Gusto ko nang umalis sa buhay niya pero hanggat ganito, hindi ako makakaalis at mas lalong hindi ako makaka-move on. Nang break time, lumabas ako upang bumili ng pagkain. Gusto kong magpalamig. Gusto ko munang tanggalin sa isip ko si Isaac.
Habang pinapark ko ang kotse ko sa parking lot ng isang shop, nag-beep ang phone ko. Ipinwesto ko muna sa pinakahuling slot ng parking lot ang kotse ko bago kinuha ang phone ko na nasa dashboard. Sinilip ko kung sinong nag-text. Unregistered number. Hey, save my number. This is Philip. Ngumuso ako saka sinave ang numero niya. Inilagay ko sa sling bag ang phone ko pagkatapos at saka lumabas ng kotse. Narito ako ngayon sa isang milk tea shop at kasalukuyan akong umu-order ng red velvet flavor na milk tea. Thank you, ma'am. Sabay alis ng waiter. Nakaupo ako malapit lang sa may glass wall habang hinihintay kong order ko. Kinuha ko muli ang phone ko saka sinilip ang gallery. Kahit isang buwan ang nakalipas, hindi ko pa rin kayang i-delete ang mga pictures namin ni Isaac. Sumikip muli ang dibdib ko nang may naalala. Alam ko naman noon na hindi pa nakaka-move on si Isaac sa ex niya na iniwan siya sa ere. Wala akong pakialam noong una dahil gustong gusto ko siya at confident ako na malilimutan niya ang babaeng yun. Isang taon niya lang yun nakasama samantalang ako humigit sa 3. Pero wala sa ilang taong pagsasama yon. Mas matimbang pa rin talaga ang pagmamahal niya kay Vanessa. Hindi ko maiwasan ang magtanong, ano bang nakita niya habang kasama ako? Ano bang nararamdaman niya sa akin habang magkasama kami noon? Hindi biro ang 3 years ha. Live-in pa kami. Noon, minsan ko na siyang nahuli na ini-stalk ang social media accounts ni Vanessa. Akala ko, tuluyan na niyang nakalimutan si Vanessa simula nang maging malambing siya sa akin. Palagi niya akong dinadala sa lugar na kaming dalawa lang. Nilutuan niya ako ng mga paborito kong pagkain at sinurpresa niya pa ako noong birthday ko. Lahat ng yon, akala ko, sign na nakalimot na siya. Mapait akong napangiti saka napagdesisyon ng i-off na lang ang phone ko. Ma'am, here's your order. Nilapag ng waiter ang milk tea ko na may kasamang croissant sa lamesa bago umalis. Nilapag ko ang phone ko sa lamesa sabay buga ng hangin. Hindi ko na dapat siyang iniisip. Ako lang ang mababaliw. You think na matutuloy ang kasal ninyong dalawa? Naiangat kong tingin ko at halos mapatayo nang makita ko si Isaac sa tapat ko. Nakasuot siya ng shades na agad niyang hinubad pagkakita ko sa kanya. Nakangisi siya sa akin na parang inaasar ako, ni hindi ko man lang namalaya na nandito pala siya. Bumilis ang tibok ng puso ko at mas lalo siyang gumuwapo sa paningin ko. Shit! What are you doing here? Malamig na tanong ko sa kanya sabay kuyom sa aking kamao. Bakit? Hindi ko ba pwedeng puntahan ang girlfriend ko? Tanong niyang pabalik. Sinamaan ko siya ng tingin. Hindi mo ko girlfriend. Come on, Serafina. Let's stop the chase. Hindi na ako natutuwa. Matagal na akong walang pagtingin kay Vanessa. Bakit hindi mo paniwalaan yun? Hindi mo ba nakikita ang lahat ng ipinapakita ko sa'yo? Ikaw lang naman ang nag-iisip na si Vanessa pa rin ang nasa puso ko. Kasi kung siya pa rin talaga, hindi na sana ako nagsasayang ng oras na habulin ka. Kung siya pa rin, hindi ko na kailangan gumawa ng paraan para bumalik ka sa akin. And no, hindi pa tayo hiwalay. Hindi ako pumayag na maghiwalay tayo. Naghalikan kayo. Hinalikan niya ako. Nagulat ako. Pagod na ako, Isaac, please. Ako na itong sumusuko, oh. Please. Alam kong naninibaguhan ka lang dahil wala na ako sa buhay mo pero alam ko sa kaloob-looban mo, masaya ka na bumalik na rito sa Pilipinas si Vanessa. May continuation niyang love story niyong naputol. Kaya sana, hayaan mo na rin ako. Kinuha ko ang milk tea ko saka lumabas ng shop na lumuluha. Hindi ko na talaga kaya ito. Dapat hindi ko na talaga siya nakita. Dapat ibaling ko na sa ibang puso ko para hindi na masakit. Mas pinili kong sundin ang utak ko kesa sa puso ko. Konti na lang kasi rurupok na ako kay Isaac. Hindi pa rin kasi siya tumitigil sa pagmamakaawang balikan siya. Palagi niyang sinasabi na hindi na niya mahal si Vanessa at hindi niya yun hinalikan. Pero masyado akong bingi para pakinggan pa yan. Nag-date kami ni Philip sa utos ng pamilya namin. Ito ay para daw mas maging close kami dahil malapit na ang engagement party namin. Naka-shades pa ako dahil halata ang mugto sa aking mata kakaiyak dahil kay Isaac. At naiintindihan naman yun ni Philip. Anong gagawin natin? Matamlay kong sabi nang nasa mall na kami. What? Ani Philip na wala ring ideya kung ano bang gagawin namin. Anong gagawin natin ngayon? Napamewang ako.
Gagala na lang tayo. O di kaya kumain and we'll take pictures para may ebidensya tayong maibigay. Napakamot pa siya sa kanyang ulo. Natawa na lamang ako sa katumango. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Sabay kaming naglakad patungo sa loob ng mall, tumitingin sa mga dinaraanan para sa aming mapapasukan. Malas nga lang dahil sa gitna ng paglalakad namin. Nakita ko si Vanessa at si Isaac na naglalakad. Natigilan ako at pinagmasdan sila. Nakayakap si Vanessa sa braso ng nakabusangot na si Isaac. Kinagat ko ang ibabang labi ko at nag-iwas ng tingin. Talagang hindi na raw mahal. Bakit kayo magkasama ngayon? Oh, bakit ka tumigil? Ayaw mo ba rito? Agad kong nilingon si Philip na ngayon ay nakataas ang kilay sa akin. Nang mapansin niya kung sinong tinitingnan ko kanina, ay binalingan niya rin ito at mas lalong inangat ang kilay. Your ex? Hindi ako sumagot. Ngumisi siya at saka kumapit sa akin. Anong gagawin natin? Hinawakan ko ang kanyang kamay at pinagsalikop to. Nagulat siya sa ginawa ko. Just go with the flow. Ngayon lang naman. Pakikiusap ko. Ngumuso siya at inilipit ang sarili sa akin. Gagawin mo ba akong rebound? Sinapak ko ang gilid ng balikat niya sabay iling. Alam niya ang kwento tungkol sa akin dahil kinuwento ko na sa kanya. Hindi. Pakitulungan na lang ako please. Ayoko maging kawawa sa harapan nila. Sila yon? Ngumuso siya at pinipigilan pa ang ngiti. Para pa itong nangaasar. Tumango ako at nag-iwas ng tingin. My girlfriend will kill me. Bulong niya. Sumimangot ako. Ngayon lang naman. Gusto ko na matapos na ito. Sigurado ako na kapag nagkita kami, ngingitian na naman ako ni Vanessa na parang siya na ang panalo. Gusto ko lang talaga na matapos na ito. And if I end up marrying Philip for real, I'll try my best to move on. Yun naman talagang dapat. Medyo nagkasundo kami ni Philip dahil parehas naming ayaw sa sitwasyon na ito. Hindi pa naman namin alam kung anong gagawin. Gusto ko lang ng tulong niya ngayon. Babe, why are you so cold to me? Narinig kong tanong ni Vanessa kay Isaac na ngayon ay iniwan ng mag-isa sa gitna ng maraming tao. Sinulyapan ko sila at nakita ko na parang batang napapapadyak si Vanessa. Bakit nga ba siya iniwan ni Isaac? Kawawa naman. Napailing na lang ako at naghanap na lang ng ibang daan. Saan nga ba kami pupunta? She looks like a digger. Puna ni Philip na ikinagulat ko. Hindi makapaniwalang binalingan ko siya. Nakatingin na rin siya ngayon kay Vanessa na nagpapapadyak. Paano mo naman nasabi yun? Vlogger si Vanessa sa pagkakaalam ko. Kumunot ang noo ko nang binalingan muli si Vanessa. Ngayon ko lang napansin na may dala siyang 3 mamahaling bags. Napangiwi ako. Siya ba yung gusto ng ex mo? Tanong niya sabay tingin sa akin. Mas maganda ka. Ngumiwi ako lalo sa kainirapan siya. Masyadong straightforward itong si Philip. Kumain na nga lang tayo? Desisyon ko sabay hatak sa kanya sa isang Italian restaurant. Sakto, gutom na rin ako eh. Mag-uutos na lamang tayo kung sinong kukuha ng litrato sa atin. Anya sabay hila sa akin patungo sa isang bakanting lamesa at upuan. Ayaw mo ba ng selfie? Tanong ko sabay upo sa upuan. Mas maganda kung stolin. Bumuntong hininga ko at inilapag ang phone sa lamesa. Habang tinitingnan ko ang menu, isang matinis na boses ang nagpangiwi sa akin. OMG! You're here! Nag-angat ako ng tingin kay Vanessa na ngayon ay ngiting-ngiti na. Sa gilid niya ay si Isaac na ngayon ay nakay Philip na ang tingin. Kumirot ang puso ko nang makitang hawak-hawak ni Vanessa ang braso ni Isaac. Pero nang tumingin si Isaac sa akin ay agad akong nag-iwas ng tingin. Sinusundan mo ba kami ni Isaac? Nagulat ako sa tanong ni Vanessa. Tiningnan ko siya at nginitian niya lang ako. Hindi, ani ko. Nagtaas siya ng kilay at saka ngumiti muli. Gusto ko lang sanang magpasalamat dahil inalagaan mo ang boyfriend ko for 3 long years. And now that I'm back, I can take good care of him. Much better. Mas lalong sumikip ang dibdib ko. Ang kapal naman ng mukha niyang sabihin yun sa akin. Tinapangan ko ang aking sarili at hinawakan ng kamay ni Philip na walang kamalay-malay.
Pinagsalikop ko ang kamay naming dalawa at nakita ko kung papaanong nagsalubong ang kilay ni Isaac. Okay lang. And no, hindi ko kayo sinusundan. We are having our date. By the way, this is Philip, my fiancé. Oh, it's nice to meet you, Philip. Nakipagkamayan si Vanessa kay Philip na ngayon ay nakangiwi na. Tumikim ako nang mapansin ko na may price tag pa ang kanyang suot na damit. Bahagya naman akong natawat na pailing na lamang. Are you that excited to wear that dress at hindi mo man lang tinanggal ang price tag? Tanong ko sabay turo sa kanyang damit. Nanlaki ang mata niya at agad binalingan ng damit. Mahina akong natawa at saka tumayo. Phil, CR muna ako naiihi ako eh. Paalam ko. Alright. Nag-thumbs up siya sa akin. Saglit kong sinulyapan si Isaac na nakatingin sa akin. Iniiwas ko na lamang ang tingin ko at naglakad ng palayo dahil naiihi na talaga ako. Nagmamanhid-manhira na lang ako sa harap nila. Grabe, ang galing kong artista. Nang matapos akong umihi, hinugasan kong kamay ko saka humarap sa salamin. Kailangan kong mag-retouch dahil ang haggard ko na. Binuksan ko ang sling bag ko at kinuha ko ang red lipstick. Inawang ko ang labi ko para makapaglagay ako ng lipstick. Ngumiti ako pagkatapos kong malagyan at akmang lalabas na sana nang biglang pumasok si Isaac sa CR ng mga babae. Namilog ang mata ko nang nakita kong nilak niyang pinto. Paano siya nakapasok rito? Pambabae ito And now you brought a rebound? Umigting ang kanyang panga. Nainsulto ako sa kanyang sinabi kaya't sinampal ko siya. Hinawakan niya ang pisngi na sinampal ko at mahinang natawa. Binalingan niya ako at nag-aalab ang mata. Bigla akong natakot dahil sa kanyang ekspresyon. Umangat ang gilid ng labi niya. Am I right? Alam ko na hindi ka pa nakaka-move on sa akin. Ginagamit mo lang siya para pagsilosin ako. Nanginig ang buong kalamnan ko dahil sa kanyang sinabi. Ang kapal naman ng mukha niya. Ano siya? Gold? Isaac, wag mo akong itulad sa'yo. He's my fiancé at ikakasal na kami. Lalagpasan ko na siya nang bigla niya akong hinigit kaya't napaharap ako sa kanya. Ano ba? Matalim ko siyang tiningnan. Sa lubong ang kanyang kilay at walang sabi-sabing binuhat ako patungo sa sink at puwersahang pinaupuron. Napatili ako dahil sa kanyang ginawa. Isaac! Sinalubong niya ako ng isang marahas na halik kaya't pinagsusuntok ko siya ngayon sa dibdib. Idinin niya ang kanyang sarili sa akin at sinusubukan pang ilagay ang legs ko sa kanyang bewang. Sinubukan ko siyang itulak ngunit masyado siyang malakas. Bumaba ang isang kamay niya sa butones ng shorts ko kasabay ng pagbaba ng kanyang halik sa leeg ko. Umawang ang labi ko nang hinaplos niya ang gitnang parte ko kaya't agad ko siyang sinampal at tinulak ng malakas. Napaatras siya dahil sa ginawa ko. Nangilid ang luha ko at halos mapudpod ang labi ko. Bakit ba siya ganito? Binigay ko na siya kay Vanessa. Dapat maging masaya siya dahil bumalik na ang mahal niya. Bumaba ako sa sink at tinulak-tulak siya habang tumutulo na ang luha sa aking mata. Tigilan mo na ako! Tigilan mo na ako! Umiiyak kong sabit gigil na itinutulak siyang palayo sa akin. Ayoko na sa'yo! Naiintindihan mo ba ako? Hinayaan niya lang ako na itulak siya. Hinayaan lang ako na ganon-ganonin siya. Nakita ko na nasaktan siya sa sinabi ko. Tigilan mo na ako, Isaac! Ayoko na sa'yo! Nanghihinang umatras ako sabay pali sa aking mga luha. Tiningnan ko siya muli bago ako tumalikod at nagmamadaling lumabas. Isinuot ko ang shades ko para hindi nila mapansin na umiyak ako. Nang makabalik na ako sa pwesto namin, ay may nakalapag na mga pagkain doon. Sorry, natagalan ako. Ani ko habang umuupo. You don't have to say sorry. Ngumiti siya sa akin. Let's eat. Tumango ako at nagsimula na kaming kumain. Matapos kaming kumain ay naglaro kami ng arcade. Dahil doon, nawala saglit sa isip ko si Isaac. Nilibre pa nga ako ni Philip ng ice cream na siyang nagpagaan ng pakiramdam ko. Nang mag-uwian, hinatid niya ako hanggang sa gate. Salamat, sobrang nag-enjoy ako. Ngumiti ako sa kanya. Ibinaba ni Philip ang bintana ng kanyang kotse at nagsalute pa sa akin. You should thank your dad. Siya ang nag-suggest ng date na ito. Umiling ako. Ikaw pa rin ang dapat kong pasalamatan. Nawala ang lungkot ko dahil sa'yo. Tinapik niya ang kanyang kotse. Aalis na ako. Tumango ako. Sige, ingat. Tumawa siya at isinara na ang kanyang bintana. Nang makaalis ay kumaway ako at napangiti na lamang.
Akmang bubuksan ko na sana ang gate nang may biglang nag-text sa phone ko na galing sa isang unregistered number. Unregistered number. We're not done. Namilog ang mata ko at bumilis ang tibok ng puso ko sa nabasa. Nailagay ko sa bibig ko ang palad ko sabay lingalinga. Nang nakita ko siya sa malayo ay nanigas ako. Papaano siyang nakapasok dito? Village to't sigurado naman na wala siyang access dito. Kahit sobrang layo namin sa isa't isa, ramdam na ramdam kong kanyang titig sa akin. Nakasandal siya sa kanyang kulay abo na kotse habang may tinitipa sa kanyang cellphone. Napalunok ako't na ibaba ang tingin sa phone nang nag-text siya ulit. Unregistered number. Don't let that man kiss your lips or I'll break his jaw. Halos hindi ako makatulog sa gabing yon dahil kay Isaac. Naging mas agresibo na kasi siya ngayon at natatakot ako sa kung ano pang gagawin niya. Ayokong magalit muli si Papa sa akin kaya't ginawa ko talagang lahat para lang malayo siya sa akin. Mabutit malapit ng engagement party. Siguro kapag nangyari na yun ay titigil na rin si Isaac. Kaya naman ang tanungin ako ni Papa tungkol sa date ng engagement, sinabi ko na mas bilisan pa para matapos na. Kinausap ko rin si Papa tungkol sa pag-i-invest ni Isaac sa kumpanya at wala siyang ibang sinabi sa akin kung hindi papuri tungkol kay Isaac. Papaano kaya kapag nalaman niyang si Isaac ang dahilan kung bakit ako naglayas noon? May papuri pa kayang lalabas sa kanyang bibig? Hindi ko alam. Pero sa pagkakaalam ko, malaki ang tulong ni Isaac ngayon sa kumpanya ni Papa. Pero kahit na, mas malakas pa rin talaga ang mga wang dahil Chinese ito. At may lahing Chinese si Papa. Sobrang bilis lang ng panahon. Tagumpay kong naiwasan si Isaac hanggang sa dumating na ang engagement party ko at sa totoo lang, kinakabahan ako kasi tototohanin ko na talaga ito. Wala nang atrasan. Inaayusan ako ngayon ng mga makeup artist. Nakaharap ako ngayon sa salamin habang tanaw na tanaw ang aking sarili. Revealing ang gown na napili ko. Silk type of gown ito, backless at hapit na hapit sa katawan. Ibinaling kong atensyon ko sa isang pulang box na alam ko na ang laman. Bigay yun ni Philip sa akin at inaatasan kami na isuot yun. Napalunok ako at akmang kukunin ko na sana ngunit naikuyom ko na lang at medyo nagulat sa biglaang pagpasok ng isang kasambahay namin. Lumapit ito sa akin. Ma'am, may bisita po kayo. Ani ng kasambahay. Bumuntong hininga ako saka tumango. Nang nilingon ko ay natigilan ako at agad na patayo nang makita ko kung sino ito. Nagsilabasan naman ang mga makeup artist at iba pa upang bigyan kami ng space. Tita, nauutal kong sambit. May halong takot at kaba sa aking boses. Ngayon ko lang siya muling nakita. Narito ang mommy ni Isaac. Suot niya ay black simple dress at ibang aura niya ngayon. Usually, palangiti si Tita Leona. At noong kami pa ni Isaac, gustong-gusto niya ako para sa kanyang anak. Pero ngayon, hindi siya nakangiti. Alam ko na disappointed siya. Huminto siya malayo sa akin at pinasadahan ako ng tingin. Inangatan niya ako ng kilay at napahalukip-kip. Ngayon ko lang nalaman na ikakasal ka na pala. Walang kangiti-ngiting sambit ni Tita Leona habang mariing nakatingin sa akin. Kinagat kong ibabang labi ko't napalunok. Tita, I know. Malamig niyang sambit at umupo sa sofa. Bumuntong hininga siya sabay tingin ulit sa akin. Akala ko nag-away lang kayo ng anak ko kaya't hindi ka na bumibisita pa sa amin. Unti-unti akong umupo pabalik sa upuan at humugot ng malalim na hininga. Tumingin muli ako sa salamin bago yumuko. Kinagat ko ng mariin ang ibabang labi ko saka pinaglaruan ng daliri. I'm sorry, tita. Pagod na ako. And we all know that Isaac is not yet over with his ex. Nanginginig ang boses ko. So sinukuan mo siya? Tanong ni tita. Nakatingin siya sa akin sa salamin. Vanessa, I don't care about Vanessa, iha. Wala naman silang relasyon ng anak ko. Siya itong buntot ng buntot sa anak ko. Matagal nang nakalimutan ni Isaac ang babaeng yon. Napakababaw naman ng iyong rason. Nakita mo lang na nahalikan ng anak ko pero hindi ibig sabihin nun ay ginusto niya yon. Diretsahang sambit ni tita at napailing. Tita, mahirap din sa akin lalo na't walang kasiguraduhan. You know I love your son. Sumuko ako kasi pagod na ako. Ayoko rin pong ipilit ang sarili ko sa taong hindi naman ako kayang mahalin.
Are you sure na hindi ka mahal ng anak ko? May pagka-istrikta na sa boses ni tita. Hindi ko maiwasan ng mapalunok lalo. Sasagot na sana ako ngunit bumukas ulit ang pinto at iniluwa roon si mama. Parehas kaming natigilan ni tita at sabay naming nilingon si mama. Mrs. Monteverde? Medyo gulat na tanong ni mama sabay baling sa akin at ulit kay tita. What are you doing here? Ngumiti si tita kay mama. Oh, I just congratulated your daughter for her upcoming engagement. Makahulugang sambit ni tita. Tumangutango naman si mama at ngumiting pabalik. Oh, really? Magkakilala pala kayo. Well, that's good to know. By the way, the party is about to start. Tapos ka na ba, iha? Tumango ako. Unang lumabas si mama bago si tita na ngayon ay hindi na umiimik. Kinagat ko na lang ang labi ko saka lumabas na rin. Dinig na dinig ko sa labas ang musika at mga halakhakan ng mga bisita. Kinakabahan ako. Hey! Napalingon ako nang marinig ko ang boses. Nang binalingan ko siya'y napangiti ako ng tipid. He's wearing a black tuxedo. Ang kanyang buhok ay naka-clean cut. Nasa may balkoniya kami. Parehong tanaw ang mga bisita sa ibaba. Hey! Sambit ko pabalik sabay baling sa harap. Nasa madilim na parte kami at hindi ko pa masyadong makita ang mukha niya. Pero alam ko na si Philip ito. Tumingin ako sa baba at medyo marami na talagang tao. Naramdaman ko ang kanyang paglapit. Gorgeous. Puri niya sa akin. Ngumiti ako pero hindi na ako lumingon sa kanya. Salamat. Pagkatapos nun ay wala nang nagsalita sa amin. Bumuntong hininga ako saka kinagat ko ang aking labi. This is it. Our engagement party. Paninimula ko. Philip. Hindi siya sumagot. Sigurado ka na ba talaga? Papaano ang mahal mo? Naramdaman ko ang paglapit niya muli sa akin. Napasinghap ako't nagulat nang hinapit niya ang bewang ko at pinaharap sa kanya. Nang naamoy ko ang kanyang pabango ay halos itulak ko siya. Kasi ang lalaking to'y hindi si Philip, kung hindi si Isaac. You thought I'm that bastard? Napaiwas ako ng tingin nang maramdaman ko ang kanyang hininga sa aking tenga. Pilit ko siyang itulak ngunit masyado siyang malakas. Pilit niya akong pinahaharap sa kanya. Pumikit ako't bumilis ang tibok ng puso ko. You know, I can't give you up, right? May pagbabanta sa kanyang boses. Please, pakikiusap ko. Mahina siyang tumawa at hinaplos ang pisngi ko. Please what? Huh? Please let me go. Halos pagmamakaawa kong sabi. Napasinghap ako at halos manghina ang tuhod ko nang maramdaman kong hininga sa liig ko. You know that I can't. Malamig niyang sabi. Natulak ko lang siya ng malakas nang marinig ko ang boses ni mama. Inayos ko agad ang sarili ko at saka agad nilapitan si mama. Mama! Nanginginig ang boses ko. Kumunot ang noo ni mama. I thought naroroon ka na. She's here pa pala, Philip. Napalunok ako at mabilis na lumapit kay Philip na kanina pa pala akong hinahanap. Sinimulan na ang engagement party. Kadalasan sa mga bisita namin ay hindi pamilyar sa akin at mukhang galing din sa business world. Nakita ko rin si tita at si Isaac na nasa akin ang tingin. Umiwas ako't umayos ang upo sa aking upuan. Nasa stage si Papa at ang papa ni Philip. Hindi ako nakikinig sa kanila dahil sa tensyon na nararamdaman ko. Lumapit ang waiter sa amin at binigyan kami ng drinks. Serafina, huwag kang maglasing. Ani mama nang tinungga kong inumin. Huminga ako ng malalim sabay tingin kay Philip na ngayon ay nasa stage siyang tingin. Napalunok ako't napatingin na rin doon. Sa gitna ng pakikinig ko, bigla akong nakaramdam ng sakit sa aking ulo. Para akong nahihilo. Tinawag na ng host ang pangalan naming dalawa ni Philip pero hindi pa man ako nakakatayo. Ay napaupo ulit ako sabay sapo sa noo ko. Anak? Agad hinawakan ni Philip ang braso ko. Are you alright? Phil! Bigla na lang nag-blackout ang buong paligid. Narinig ko pang singhapan ng mga bisita. Wala na ako ngayong nakita kung hindi dilim. At isa pa, hilong-hilo na talaga ako. Naramdaman kong isang kamay sa bewang ko at hinapit ako papalapit sa kanya. Hindi na ako nakareact dahil nahilo na talaga ako hanggang sa nawalan ako ng malay. Isaac's point of view. Nasa poder ko na ngayon si Serafina.
Wala siyang malay habang nakahiga sa malambot na kama. Yun ay matapos magtagumpay ang plano kong isabotage ang kanyang engagement party. Tuto si Mommy sa plano ko. Para sa kanya, madadaan naman sa usapan kung makikipagkasundo sa mga tan. Pero alam ko sa sarili ko na kahit ibubuhos ko pang pera ko sa kanila, hindi pa rin ako mananaig dahil isa silang Chinese. May lahi silang Chinese. Mahal na mahal ko ang babaeng to. Hindi lang namin napag-usapan noong maayos pero mahal ko si Serafina. Ang nakita niya sa opisina noon ay hindi ko ginusto. Dumating na lang bigla si Vanessa sa aking opisina at hinalikan akong bigla. Wala nang Vanessa sa buhay ko matapos kong nilinaw sa kanyang lahat. Kahit noong una na buntot ng buntot siya sa akin sinabi ko na wala akong nararamdaman sa kanya. Siguro may kasalanan din ako. Pumasok ako sa relasyon na ito na may kirot sa puso sa pag-iwan ni Vanessa sa akin. Pero napalitan naman yun lahat ni Serafina. Binuo niya muli ako at hindi niya alam yun. Siguro may kasalanan din ako kasi hindi ko na-express ng maayos ang pagmamahal ko sa kanya. Pero natuto na ako. Takot na takot ako lalo na noong nalaman kong ikakasal na siya. Para akong mababaliw. Sir Isaac, pinaghahanap na ngayon si Miss Serafina. Ani sa akin ni Rudolph, ang isa sa mga pinagkakatiwalaan ko. Ganun ba? Hayaan mo na. Gusto kong sila mismong makaalam kung sinong kasama ni Serafina. Sige po. Bumuntong hininga ako at pag-alis niya. Tumingin muli ako kay Serafina na ngayon ay nagising na. Nasaan ako? Gising ka na. Napasinghap siya at bumaling sa akin. Isaac! Lumapit ako sa kanya. Agad siyang bumangon paupo sa kama at umatras. Nasaan ako? Anong ginawa mo sa akin? Huminto ako sa paglapit sa kanya. Wala akong ginawa sa iyo, Serafina. Kinuha lang kita mula sa kanila. Napasinghap siya. Ha? I'm sorry. Hindi ko kayang maikasal ka sa iba. I love you, Serafina. Namilog ang kanyang mata sa kanyang narinig. Ito ang unang pagkakataon kong sabihin to sa kanya kaya't gano'n na lang siyang nagulat. Kung sana palagi ko itong sinasabi sa kanya, di sana hindi na lumala ang sitwasyon. Totoo ba yung sinasabi mo? Mahal mo ko? Tuluyan na akong lumapit sa kanya at hinawakan siya sa kamay. Yes, I love you, Serafina. I'm sorry kung hindi ko yun nasasabi sa'yo. Huwag ka sanang mangamba sa pagmamahal ko. Vanessa is all in the past. Matagal na siyang wala sa sistema ko. Hindi siya nagsalita kaya't mas inilapit ko pa ang sarili ko. Please, maniwala ka sa akin. You're my true love, Serafina. This fierce love of mine will do anything to bring you back to my life. I can't imagine my life without you. Hinalikan ko ang kanyang kamay at nakita ko na tumulo ang luha niya kaya't lumapit ang labi ko sa gilid ng kanyang mata upang pawiin to. Hinayaan niya akong gawin yun. Mahal mo pa rin ba ako? Umaasa kong tanong. Tumango siya at nakagat niya ang ibabang labi niya. Oo. Will you run away with me? Noon tinalikuran mong lahat para sa akin. Ngayon ako naman ang tatalikod para sa'yo. Please, lumayo na tayo. Yung tayong dalawa lang. Sige, lalayo tayo. Basta't kasama kita. Sa narinig ko, agad ko siyang niyakap at hinalikan sa noo. This time, I'll do this right. Hindi ko nasasayangin ang pangalawang pagkakataon na ito. Umalis kami ni Serafina gamit ang aking private plane. Sumakay kami't nagtungo sa lugar kung saan hindi kami mahahanap. Doon ko gustong magsimula muli na kami lang dalawang magkasama. Yung simple lang at walang nakakakilala sa amin. Yung negosyo ko, ipinahandle ko muna sa iba dahil mas pinili kong ayusin at pagtibayin ang relasyon namin ni Serafina. Nasaglit na nabitak dahil sa hindi pagkakaintindihan. Bumili ako ng bahay sa isang isla kung saan doon ko dinala ang aking nobya. Ang sarap sa pakiramdam na nasa akin na siyang muli. Kaya nang niyaya ko siyang magpakasal, pumayag agad siya. Nagpadala ako ng pari dito sa isla upang magkasal sa amin. Minabuti ko na marehistro ito para kung sakaling may mangyari man, ang mahalagay kasal na siya sa akin. Musika para sa aking tengang bawat ungol niya. Narito kami ngayon sa kwarto. Nakatalikod siya sa akin habang dinadala ko siya sa langit. Gusto ko nang magkaanak tayo, Serafina. Napatingin siya sa akin. Oo. Gusto ko na magkaanak na tayo, Isaac. Kasal na tayo eh. Sa sinabi niya, umayos ako sa aking posisyon at idinin ang sarili ko sa kanya.
at naabot namin ang rurok ng sabay. Serafina's point of view. Nawala ng takot ko sa pamilya ko ngayong nasa poder na ako ni Isaac. Grabe ang kanyang pagbawi sa akin. Mas naging sweet siya lalo na ngayong mag-asawa na kami. Wala na rin akong nararamdamang pangamba dahil nasa malayo na kaming lugar at sobrang payapa ng aming tinitirhan. Natuto si Isaac na mamangka. May nakilala rin siyang mga tao sa isla na ito na naging kaibigan niya at tinuruan siya kung papaanong mangisda. Ako rin ay may nakilalang mga kababaihan at tinuruan nila akong magborda. Kaya sa simpleng buhay na ito, nagustuhan ko. Ilang taon ka na, Iha? Napakabata mo pa kasing tingnan. Ani Thea, isa sa mga babaeng may asawang mangingisda. Naghihintay kasi sila sa pagdating ng mga ito kaya't dito sila sa labas ng bahay namin ni Isaac. 25 na po ako. Yung asawa ko po ay 29. Ani ko. Ang bigati nyo ah. Tapos, nangingisda pa yung asawa mo? Naku, buti walang malandi rito. Napakagwapo pa naman ng asawa mo. Ay day, maganda naman itong si Serafina. Bakit palilingon sa ibang asawa niya? Tingnan mo nga ang kutis halatang alagang-alaga ka ng asawa. Ani Ate Selma. Napangiti ako. Salamat po. Tumayo si Ate Selma at may itinuro. Ayan, dumating na sila Napasinghap ako't napatingin sa baybayin. Napangiti ako nang makita ko si Isaac. Agad akong tumayo saka lumapit sa kanila. Grabe, ang galing mo agad, Isaac. May nakuha ka agad Wika ng isang lalaki na kasama nila. Napatakip ako sa aking bibig nang makita ko na may malaking isdang dala si Isaac. Wow! Ikaw ang kumuha niyan? Oo. Umiwas ako nang sinubukan niyang humalik. Nagtaka naman siya sa ginawa ko. O bakit? Malansa, maligo ka na muna. Sumimangot siya sa sinabi ko kaya't natawa ko. O sige na, mamaya na. Lulutuin mo pa yung nakuha mo Kinuha niyang kamay ko kaya't napatingin ako sa kanya. O bakit? Sabay tayong maglakad. O mo? Natawa lamang siya't magkahawak kamay kaming naglakad patungo sa bahay namin. Buo na ang pagkatao ko sa piling ni Isaac. Hindi katulad noon na may pangamba. Ngayon, wala na. Sa pagsasama namin, masasabi ko na tama lang siguro na hindi ako naikasal sa iba. Kasi baka hindi ganito kasayang buhay ko. Pero sa bawat tawat ngiti, may kapalit talaga yon. Naniningil kaya't isang gabi, habang mahimbing ang aking pagtulog, nagising ako nang marinig kong ingay sa labas ng aking bahay. At nang tingnan ko ang aking katabi, wala si Isaac kaya't napabangon ako. Isaac? Napasinghap ako't sinilip ang bintana. Namilog ang mata ko nang makita ang mga lalaking nakaitim na may pinagtutulungan sa pagsuntok. Bumilis ang tibok ng puso ko't mabilis na lumabas ng kwarto para matigilan to. Isaac! Ani ko paglabas ng bahay. Nakita ko na bugbog sarado na siya at nang sinubukan ko siyang lapitan, hindi ko nagawa dahil may humila sa braso ko. Serafina! Namilog ang mata ko nang makita ko si Papa. Galit na galit ang kanyang mukha habang mahigpit ang hawak niya sa akin. Pa! Ano sa tingin mong ginagawa mo, ha? Pa, mahal ko si Isaac. Please, huwag mo siyang sasaktan. Talagang masasaktan siya dahil sinira niyang samahan namin ng mga wang. Dahil sa ginawa niya tumiwalag si Samuel sa usapan. Hindi ko akalaing hinayaan kong makapasok sa impyerno ko ang ahas na kagaya niya. Isang Monteverde nga naman. Masyado mo akong nauto, iho. Alam kong wala ka naman talagang balak na tulungan ako. Kasi, anak ko naman palang pakay mo. Pa, mahal ko si Isaac at ayokong maikasal sa iba. At ano? Sa isang Monteverde, gusto mo? Hindi mo alam na kakumpetensya kong yung mga yan? Kung makikipagrelasyon ka sa isang Monteverde, may hidden plan yan na pabagsakin tayo, anak. Saan na lamang tayo pupulutin kung ganun? Puro na lang ba perang iniisip mo, pa? Puro na lang ba pera? Pera, pera! Kulang na lang ibenta mo ako para lang sa kumpanya mo. Mas makakaya mong makita akong maghirap kesa sa kumpanya mo. Yun ang nagbigay luho sa'yo. Wala akong pakialam sa luho ko, Papa. Masaya ako sa simpleng buhay na meron ako ngayon. Ayokong tumulad sa ate ko na pinaksal mo sa hindi naman niya mahal. Kaya tayaan mo na kami ni Isaac. Nagpumiglas ako sa hawak niya at agad dinaluhan si Isaac na bugbog na ang pagmumukha na nakahiga na sa lupa.
Agad ko siyang niyakap at sinigawan ng mga tauhan ni Papa na tumigil na sa kanilang pagsipa. Tumigil na kayo! Mga walang iya kayo! Mga walang puso! I hate you, Papa! Itakwil mo ako kung gusto mo! Wala na akong pakialam! Hinawakan ko ang mukha ni Isaac. Hindi siya nakalaban dahil siya lang mag-isa. Ngayon, sobrang dami ng sugat sa kanyang mukha. Bumuhos ang luha sa aking mata. Sumama ka na muna sa papa mo. Ani Isaac na nagpatigil sa akin. I'm sorry. Hindi ako sasama sa kanya, Isaac. Asawa mo ko. Babalikan kita. Pangako. Umiling ako. Ayoko. Hindi ako babalik sa pamilya ko. Ikaw ang pamilya ko ngayon. Please. I'm sorry. Sumama ka na muna. Buntis ako. Lahat ay natigil sa aking anunsyo. Namilog ang mata ni Isaac at pati si Papa. Ganon din ang reaksyon. Buntis ako! Ulit ko pa. At kung pauuwiin mo ko, hindi mo na makikita ang anak mo. Buntis ka? Totoo ba yan? Tumango ako. Oo, sasabihin ko sana sa'yo bukas eh. Pero ganitong nangyari sa'yo. Ang dami mong ginawa para lang makuha ko tapos isang bugbog lang sa'yo, ibabalik mo na ako. Natawa siya at inabot ang mukha ko. I'm sorry, hindi na mauulit. At bumilis ang tibok ng puso ko nang bigla siyang bumagsak sa akin. Nawalan siya ng malay at napasigaw ako. Nakonsensya ng todo ang aking ama kaya't sila na mismong nagdala kay Isaac sa ospital. At dahil isla to, kailangan pang tumawid sa dagat bago makarating sa ospital. Hindi ko pinansin si Papa at dinaluhan ng aking asawa. Agad din tong nalaman ng pamilya ni Isaac kaya't kinaumagahan, nakarating na rito. How dare you to hurt my son, Marco Tan? Galit na wika ni Tita Leona habang tinuturo ito. You have no right to hurt my son. Your son is a kidnapper. He kidnapped my daughter. Aba, nagmamahalan sila. Bakit mo pipigilan? Because you're a Monteverde, and a Monteverde should not be with the Chinese. Magkano ba yung nabankrupt mo at bibili namin? Para hayaan mong anak ko sa anak mo. Natahimik si Papa doon. Napatingin ako sa kanya. May nabankrupt pala siya na negosyo? Masyado mo kasing iniisip na ibabagsakan namin. You see us as a threat. Tinanggap mong investment ng anak ko kahit alam mong Monteverde siya. Because I thought he is a random Monteverde. Pwede bang tumahimik muna kayo? Sambit ko. Natigilan silang dalawa. Kasal na ako kay Isaac. Wika ko. Napatakip sa kanyang bibig si Tita Leona. Really? At Papa? Napatingin si Papa sa akin. Kapag may nangyaring masama kay Isaac, hindi po kita mapapatawad. Hindi ka rin mapapatawad ng apo mo. Ani ko sabay haplos sa aking tiyan na wala pang masyadong umbok. Hindi siya nagsalita pero halata namang namutla siya. Gosh! Bakit ang dami pang drama sa mundong ito? Ginagawang komplikadong lahat? Tiningnan ni Tita si Papa. My family will buy your bankrupt company. In exchange, ihahanda na namin ang kasal sa simbahan. Umawang ang labi ko. Tita, ayokong magtatago kayo na parang kriminal ng anak ko. Magkakaroon na kayo ng anak. And besides, gusto kong makita na maikasal ang anak ko. Kaya't gagawin ko ito para sa ikakasaya niya. Pangarap ka ng anak ko, Iha. Nung sinabi niya sa akin na wala na siyang feeling sa ex niya at mahal ka na niya, alam ko na seryoso siya. Hindi siya hahantong sa ganito, Iha, kung hindi ka niya mahal. Kaya't magpakasal kayo sa simbahan. Kami nang bahala sa papa mo. Blessing in disguise si Tita Leona sa amin. Dahil kasi sa kanya, napakalma niya si Papa at nag-uusap daw sila ng maayos para may kontratang pipirmahan. Akala ko stable lang ang company namin. Hindi man lang niya sinabi sa akin na nagkakaproblema na. Buntis ka ba talaga? Natigil ako sa pagsubo sa kanya ng sopas na magtanong muli siya. Ilang beses na kasi siyang nagtatanong. Oo nga. Inis kong sabi. Bakit ba paulit-ulit yan tanong mo? Nagdududa ka ba? Hindi. Sobrang timing lang na may gulong nangyayari. Ngumisi siya. At talagang masaya ka pa na nabugbog ka, ha? Mahina ko siyang hinampas kaya't nagreklamo siya. Aray! Kumain ka na nga para makalabas ka na sa ospital. Ang pangit-pangit mo na sa bugbog mo, oh. May design na yung mukha mo. Pero
Pakakasalan mo naman ako, di ba? Sa altar. Sumeryoso ang kanyang muka. Sumeryoso din ako. Oo, pakakasalan kita kaya't magpagaling ka na riyan. Ayoko ng groom na bugbog sarado. Hinawakan niya biglang kamay ko at hinawakan niya ito ng mahigpit. Serafina. Oh, thank you and I love you. I love you too, Isaac. Ilang days na natili si Isaac sa ospital bago lumabas. Hindi na kami bumalik sa bahay namin sa isla dahil diretso ang aming uwi sa original naming lugar para pag-usapan ng tungkol sa kasal. Pumayag na si Papa sa gusto ng mga Monteverde. Hindi naman kasi pwedeng panaigin niya ang kanyang pride, lalo na kung nangangailangan siya ng tulong. Emosyonal si Mama sa nangyari sa buhay ko. Hindi kasi siya makapaniwala na maikakasal ako sa taong mahal ko. Masaya pa siya nang malaman niyang magkakaroon na siya ng apo at sobra niya akong ipinagmamalaki. Mabutit hindi ka naduwag, anak. Isa kang babaeng may paninindigan. Nagbunga rin ang gusto mo, anak. Hindi naman po mabuti ang ginawa ko, Ma. Sinaway ko po kasi kayo. Hindi naman lahat ng magulang, tama. Kaya meron talagang mga anak na sumusuway. Ngumiti siya sa akin. Congratulations, anak. Niyakap ako ni Mama matapos siyang sabihin yon. At bago mangyari ang kasal, formal kong ipinakilala si Isaac sa kanila. Ingatan mo ang anak ko, ha? Ani Mama. Diyos mio, kaya naman pala naglayas itong anak ko eh. Napakagwapo mo, iho. Sorry po kung inilayo kong anak nyo. Pangako po, hindi ko po siya pababayaan. Mabuti naman kung ganon. Aasahan ko yan, iho, ha? Sige po. Napabaling naman kami kay Papa na hindi umiimik. Wala ka po bang sasabihin, Papa? Napatingin siya sa amin. Ngumiti ako sa kanya. Tumikhim siya at nag-iwas siya ng tingin. Damihan niya ng apo. Sumilay ang ngiti sa labi namin ni Isaac. Mahilig kasi sa bata itong si Papa. Makakaasa ka po, Tito. Napatingin na si Papa sa amin, partikular kay Isaac. Hindi ako magsosorry sa pambubugbog sa iyo. Kinidnap mong anak ko, kaya tama lang din na binugbog ka. Ayos lang po, deserve ko naman yon. Mabuti alam mo. Pa, bumuntong hininga siya. Magpakasal na kayo, dami niyo pang sinasabi. Kaya naman sa araw ng kasal naming dalawa ni Isaac, punong-puno ng saya ang aking puso. Ang dami kasing dumalot, nakita ko pa mga pamilyar na tao, gaya ni Philip na kasama ang girlfriend niya. Panatag ako, nakaharap ko na ngayon si Isaac. Nasa harapan kami ng altar. Kaharapang pari at kaharapang Diyos. Hindi ko akalain na ito ang ending namin. Sa harap ng Diyos at ng mga saksi natin ngayon, ipinahahayag ninyo ang inyong pangako ng pagmamahal sa isa't isa. Ngayon, sa bisa ng aking tungkulin, ipinapahayag kong kayo'y ganap ng mag-asawa. Saglit na tumigil ang pari sa kanyang sinabi at napatingin sa amin. Ngumiti siyang nagpatuloy. Ngayon ay maaari mo nang halika ng iyong asawa. Dahil sa sinabi ng pari, ay nagkatinginan kami ni Isaac. Marahan niyang inangat ang isa niyang kamay patungo sa aking pisngi at marahang hinaplos ito. Mahal kita, Serafina. Emosyonal akong tumango. Mahal din kita, Isaac. At dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin hanggang sa naramdaman ko ang kanyang labi sa akin. Pumalakpak ang mga bisita sa pagtatapos ng aming kasal. At nang humarap kami sa lahat, ngumiti kami sa kanila. At dito natapos ang lahat ng pagsubok sa pagitan namin ni Isaac. Sa kasalan na panghabang buhay. Wakas!